Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay Miyerkules. At ngayon po yung serbisyo ng ating sasakyan sa Toyota. Yung tinatawag ko natin seasonal service. Kaya tayo po ngayon ay pupunta sa Toyota Center. At pasya-servisan natin si Robbie sapagkat magwi-winter na. Magwi-winter na po. Kaya magpapa-change oil tayo at papalitan natin yung wiper kasi medyo maingay na ho yung wiper natin, matigas. Talagang makikita mo talaga mga kabayan kahit saan talagang babago-bago yung ating pong panahon. Actually pagka ganitong buwan talaga pong nagbubuhos na po talaga ng snow, pero salamat naman at hindi pa nagbubuhos masyado ng snow. At dahil kahapon ay Remembrance Day dito po sa Canada ay wala, hindi tayo makapunta sa Toyota kasi wala yata silang pasok. So ayan, kung makikita nyo yung mga puno natin talaga wala na pong dahon talaga. Sa summer na naman sila magkakaroon ng dahon mga kabayan. Ganyan po ang ating mga puno rito. Yung tinatawag ito natin na full season talaga pong laglagan lahat ang mga yan, dahon. So napakaganda ho ang sikat ng ating haring araw. Ang ganda. Mahangin nga lang, medyo malamig. Kasi nasa 6 degrees Celsius ho tayo. Pero meron ho tayong tinatawag dito yung feels like. So ang feels like po niya ngayon ay -3, so malamig pa rin mga kabayan. Kaya naman malaking pasalamat ho natin sa ating Panginoon sapagkat talaga pang wala pang snow. Kumbaga sa atin dyan sa Pilipinas di ba nagbabagyo, dito rin ho bumabagyo rin po. Yan nga yung tinatawag nilang snowstorm din. Pero tayo po ay nagpapasalamat at wala pa po. Maaliwalas pa rin ang ating kalangitan. At may mga lumilipad pa palang mga gansa. Hindi pa sila lumilipat sa ibang lugar. Ayan, meron silang lumilipad pa doon. At ayan, tayo po ay nagpapasalamat din dyan sa atin sa Pilipinas, no? Lalo na ho dyan sa may bandang Luzon. Bagamat napakalakas ho yung super typhoon na uwan, pero sa awa ng Diyos sa mga pamamagitan ng pagdadasal natin mga kababayan medyo humina siya. At sana nga ho yung mga bagyo pa ho, kung meron pa ho parating, sana pagdasal natin na wag na pong masyadong manalasa sa ating bansa sapagkat talagang bugbog na po. Dasal ho natin sa ating buong may kapal sa ating Diyos na sana kumalma naman na ho yung mga katulad ho ng mga lindol, mga sakuna, upang sa ganun gumanda naman ho ang ating buhay. At alam po na napakahirap kababayan ng nasasalanta ho ng mga kalamidad sapagkat nung ako po ay bata pa, pagka yan nabaha yung aming pong mga kabukiran, naku po, sirang-sira ho yung aming mga pananim. Ayan po, mga taong 1983 pa yan nung ako po ay nagbubukid. May mga baha na rin, pero dahil nga po yung yung mga kabundukan po natin mga kabayan ay malalaki pa ho yung mga punong kahoy noon. Yung irrigation nga namin nung araw hindi ho natutuyuan yan kahit summer yan napakasarap naman ng buhay ng mga kabataan kasi ang aming mga kabataan kahit na summer na napakasarap maligo sa magtampisaw sa irrigation ho namin. Sa irrigation pala, irrigation ang tawag namin, irrigation sa Ilocano.
napakasarap maligo pagkagaling ng eskwelahan. Yan, dadaan ka muna dun sa irigasyon, tapos maliligo ang mga kabataan ng araw. Saya. At hindi talaga naubusan nun sapagkat napakarami pa ho ang mga puno ng ating pong kabundukan nun. Kaya sana ho yung ating pong mga namamahala ng ating gobyerno, mga DNR, at syempre manawagan na rin natin sa ating Pangulong Marcos na sana nga po itigil na ho yung mga tinatawag ho natin na mining, na yung lugar na hindi naman dapat karapat dapat na pagminahan, wag na. Yan po ay talagang nakita naman ho natin, kababayan, na nangyari sa Cebu. Hindi ho yung galing sa dagat, galing ho sa bundok, malaputik, malagatas, malatsokolate pala. Talagang alam mo na galing bundok ho yun. So dahil nga po sa pagmimina mga kabayan, naku po, sana ho pare-parehas po tayong manawagan sa ating pong mga lingkod bayan na sana pag-usapan na nilang mabuti. At alam ko may mga panukala na ho yung ating pong mga senador na gawing batas na ho yung pagmimina na maging maayos. Sana tuloy-tuloy na yan mga kababayan. At siyempre tayo po ay nalulungkot din sa mga napapanood ho nating balita na talaga pong napakarami na hong namatay dahil nga po sa baha. Talaga naman yung bahang pag-uusapan, siyempre yung mga proyekto ng gobyerno mula pa nung mga may manggagantyo, talaga naman akala natin sila ho yung mag-aayos ng ating pong mga flood control, pero buhay ang kanilang mga pinaganda sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya sana ho sa pamamagitan nga po ng pagsisikap ng gobyerno na mawala na po yan sa dekadang problema ho ng ating pong bayang Pilipinas. Sana magising naman na po yung mga buwaya grabe, pero alam ko naman pagbabayaran na nila yan. Kaya magmasid, makialam, mag-report ho sa ating pong mga local government na sila po yung nakakakita, namamahala ng ating pong komunidad. Sana naman hindi sila kasali sa mga buwaya. Okay, so malapit na po sa Toyota McPhilip. Talaga naman napakaganda ngayon ng panahon mga kabayan. Sarap pa sanang mag-ikot-ikot ngayon, pero malamig malamig. Dito naman sa amin sa Winnipeg, kahit patag na patag tong lugar na ito, dito po sa Winnipeg, Canada po ay hindi naman bumabaha. Meron lang mga area na bumabaha rin pang malakas o nagtutunaw na yung snow. Kaya meron pong nababaha rin, pero hindi masyado. Ang kagandahan naman dito, kung makikita nyo nga po yung mga puno na yan, kahit na walang pakinabang ang bunga, hindi na muna yan dahon lang. Ayan naman siguro ang talagang sumisip-sip sa mga tubig pagka ganyan na tag-ulan o kaya yung snow. Pag natutunaw sila yung magiging imbakan ng tubig sa lupa. Kaya hindi ho masyadong bumabaha dito sa Winnipeg. Alam nyo, maalala ko nga lang pala panahon na 1977 at yun, hindi may edad na rin po tayo. Panahon na may Green Revolution, yung pagtatanim ng puno. Sana maibalik yun, sana maibalik yun. Pagkat yung pagtatanim ng puno nung araw kita mo talaga ang daming mga puno. Ngayon kinakalbo na, hindi pa pinapalitan ho yung mga puno na pinuputol. Kaya
ayun, tapos sabay pa na napakarami na hong nagtatayuan mga, yung tawag natin yan, mga pabahay. Wala nang mapuntahan talaga ng tubig. Pupunta sa dagat, pero syempre pag malakas ang ulan, babalik din dahil nag-high tide din. Kaya sana makita pa rin natin ang pag-aayos ng ating kapaligiran dyan sa Pilipinas. Magtanim mo tayo ng puno. 11:30 naman yung aking appointment dyan sa may Toyota. So tama-tama lang 11:15 na po ng umaga. Malapit naman na tayo. Sana January na lang mag-snow. Para maranasan naman namin dito ng Pasko na walang snow lang. Pwede yun, parang snow kaunti lang. Tapos matutunaw din kaagad. Ganun lang sana Kasi hindi pa ako nakakaranas ng Pasko rito na hindi bumuhos ng snow na malakas. So ayan na yung Toyota. So ayan mga kabayan, nandito na tayo sa service center ko ng Toyota. At tama naman 11:17. Ayan, binuksan na ako kabayan. Hold to open. Hindi ko naman binusina gapalan. Sorry.